Bago natin gawin, magsuot muna tayo ng gloves para malinis tingnan. Sliced bread kasi ang gamit ko dito sa food na gagawin ko, kaya kumuha ako ng sliced bread. Tapos ang gagawin ko sa sliced bread ay ganito. Kukunin ko yung brown sa tagiliran niya, hiwain ko lang. Tapos, pero depende yan sa inyo, pero sa akin kasi kinuha ko kasi matigas siya. Tapos kumuha kayo ng ganito na ginamit ko o kahit anong bagay na bilog na pwede nyong ipangrolyo sa bread para yung bread is magiging flat lang siya. Para hindi siya matambok or mataba tingnan mamaya. Tapos yan, ginawa ko na lahat-lahat. Kinuha ko muna yung mga brown-brown sa gilid. Tapos ayan, bilisan lang natin para mabilis tayong matapos. Kasi kung hinahinaan natin, hindi tayo mabilis matapos. After nyan, yung niluto kong manok kanina, dito ko ilalagay sa bread na yon. Pero nilagyan ko muna ng cheese para pandikit niya. Mamaya kapag inikot-ikot ko na yung bread, ayan, ganyan lang. Kunting cheese lang ang ilalagay nyo. Kasi yung manok kanina, diba, may cheese na. Sorry kung hindi ko na, yung pagluto ng manok. Pero sasabihin ko na lang dito kung paano ko siya niluto sa comment section mga day. Tapos ayan, inikot-ikot ko na yung bread. Diba nilagyan ko na ng cheese yan. So didikit na yan diretso. Tapos mag-ready lang kayo ng lagayan. Ayan, mag-ready lang kayo ng lagayan para diretso nyo ilalagay doon yung pinangrolyo nyo ng bread na may chicken sa loob. Ayan, ganyan lang ulit-ulit hanggang sa yung Pyrex nyo or yung paglalagyan nyo ay mapuno. Take note na yung paglalagyan yung Pyrex or kahit anong bagay ay pwedeng maipasok sa oven or sa microwave oven. Kasi lulutuin natin siya mamaya in the microwave oven, mga dzay. So, ganyan lang ka-easy ang pagkain natin. Simple pero masarap po siya. Natutunan ko lang to sa mga ibang food vlogger na nagagawa ng ganito sa Instagram, sa YouTube, at saka dito sa Facebook. Marami kayong matutunan kung magre-research kayo. Pwede nyo ding gayahin kung ano yung ginagawa ko ngayon. Simple lang din ang pagluto ng manok at wag nyo pong damihan ng ricado para hindi ho siya mawawala yung lasa ng cheese niya. Ito na ho yung nagawa ko. Tapos punuin lang natin, ayan, napuno na nga siya. Ganyan lang. Tapos, yung taas niyan mga day, nagmix lang ako ng cheese. Tapos, cream. Yan. Cream lang. Tapos naman is, naglagay ako ng konting water. Yan. Para matunaw siyang lahat-lahat. Yun ang panglalagay natin sa top ng sandwich na ginawa ko. Ganyan lang. Ilalagay natin siya sa top. Ganyan, punuin natin para mas masarap siya. Ganyan lang. So, nasa sa inyo kung susundan nyo ako sa gagawin ko. Yan. Ganyan lang siya mga tsay. So, yan. I-move natin yung sandwich hanggang sa pumasok yung cheese doon sa loob. Ayan. Sundan nyo lang yung gagawin ko at pwede din kayong gumawa ng sarili nyo ng technique kung paano kayo gagawa ng ganito sa bahay nyo. Tapos yan, pinuno ko lang, inubos ko lang yung minix kong cheese na may cream para mas masarap talaga siya. Kasi mas marami, mas masarap. Yan. So, say hi to my partner dyan. Yan. Tapos, after nyan, mga dzay, nilagyan ko siya ng samak na color red. Hindi ko lang alam. Tapos, mozzarella cheese. Hi! Punuin nyo lang sa mozzarella cheese ang niluluto nyo para mas masarap talaga siya mga dzay. Punuin nyo sa mozzarella cheese. Tapos, lutuin nyo siya sa oven in 180 degree Fahrenheit or Celsius. Hindi ko lang alam kung anong oven nyo. Tapos, in 30 to 45 minutes lang siya. Tapos na. Or, yung mozzarella cheese is magba-brown-brown na siya. Yun, doon na siya pwedeng